So when I came back, Pero ayon kay Benjamin Santos, may-ari ng Bensan Industries, hindi raw nakakatipid ang isang kumpanya na gumagamit ng used oil. ang number one problem namin, sa totoo lang, yun batas natin ng Cleaner Act na bawal sunugin, nobody's following it. Everybody's burning it. Because as you said, because of economic value. Pinakamatindi pa raw na epekto ng pagsusunog ng used oil ay ang epekto nito sa kalikasan. Huwag sana sunugin ang used oil. Kasi pag sinusunog mo, ano magiging resulta natin? Lahat ng toxic elements nasa air. So pag humihigop tayo, without knowing it, we're already inhaling toxic elements in. Otherwise, it fall into lakes, it fall into rivers. So who are actually eating it? Finally, tayo din kakain yan eh. So in short, it goes to our body, which is no good. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpursige si Santos na mag-imbento ng isang makinarya na magagawang bago muli at kapaki-pakinabang ang used oil. Maliban sa panggatong, hindi rin daw tama na ginagamit ang used oil sa paggawa ng ibang produkto tulad ng goma. When we talk of goma, you don't use it outdoor. It's a processed oil. Pero ang goma, para maging maganda quality, you have to use aromatic oil. Ang used oil, panloko lang. Because actually, nobody should use used oil. It's a very low quality, nakakaawa naman. Kung yan ang gagamitin, madali masira. Isang chemical engineer si Benjamin Santos. At bago siya naging national chairman ng Filipino Inventor Society, nagtrabaho siya noon bilang researcher at petroleum engineer sa Texaco, isa sa pinakamalaking oil conglomerate sa buong mundo na nakabase sa Houston, Texas. Ngayon, siya ang nagmamay-ari ng Bensan Industries, ang nag-iisa at pinakamalaking recycling plant ng used oil sa buong Pilipinas. Pag nakuha niyo po ang used oil, ano pong ginagawa niyo dito? Pag nakuha namin used oil, we pass it through the invented process I have. Okay. So, in this process, the used oil will be converted into oil, which is as good as new. Parang good as new? Yung latak ng oil, Pakino nga. ginagawa niyong asphalt? Oo, ito yung lata ko, asfalto. Kukunin mo ako, asfalto yan. Meron ka ba pang akot? Kunin mo. This is the asphalt. Ito, asfalto na to. Asfalto yan. So when I came back, Nilibot ako ni Benjamin sa kanilang planta at ipinakita sa akin ang mga makinarya na siyang nagre-recycle ng used oil. Siya mismo ang nag-imbento nito noong 1980. Mula sa mga drum, hinihigop at isinasalin papunta sa tangking ito ang used oil. Pagkatapos, ibinadaan ito sa heater para painitan. At sa oras na mainitan, sumasailalim ang used oil sa distillation process, kung saan tinatanggal dito ang tubig at iba pang chemical additives na nahalo sa used oil. Kapag purong langis na ito o base oil na, palalamigin muna ito sandali bago ihalo ang bleaching clay na siyang nag-aalis ng maitim na kulay mula sa used oil. Kapag na-absorb na ng bleaching clay ang itim na kulay sa langis, ready na ang bago, puro at malinis na langis. So, ito yung used oil na galing sa mga bus, kotse, etc. Kapag na-recycle na, ito na yung itsura. Maganda. Okay. Malinaw na. As good as new. Parang ang bago ng langis. Precisely. Sa bagong recycled na oil, binebenta ito ng Bensan sa iba't ibang kumpanya. At ang mga bibiling kumpanya ang siya namang bahalang maghalo ng additives, depende sa kung saan nila ito gagamitin. Pwede gawing hydraulic oil, motor oil, 2T, gear oil at compressor oil at marami pang iba. 150 drums ang kaya nilang i-recycle sa loob ng 1.5 araw. Subalit ang problema, kulang daw sila sa supply ng used oil. Kadalasan kasi ibinebenta ito ng mga nangunguha ng used oil sa mga taong ginagamit ito sa illegal na paraan. Anong ginagawa nila sa mga latak? 50% na latak na iwan parang used oil. Nahalo sa bunker. So they're selling both. They're selling here as bunker fuel. They're selling that as diesel. Pero hindi lang pala kalikasan ang makikinabang kung tama ang paggamit ng used oil. Dahil kapag nagamit ito ng tama, baka hindi na raw natin kailangang mag-angkat ng langis. Oil is very expensive comparing to itong fuel.
And our country, alam mo naman, hindi naman tayo mayaman. So, if we can take advantage of it, we should do it. By doing this, we also save dollar. Kapag nagkataon, hindi lang pala ang mga maglalangis na tulad ni Mang Dodong, Obet, Lola Emmy at Makmak ang makikinabang, kundi ang buong Pilipinas na nakadepende sa pag-aangkat ng langis. I would say 2000 and thereafter technology, because without really a technology like this, the world will be so dirty, so polluted, So ang tingin ko, ang outlook ko dito, paganda ito eh. Because definitely people later on will realize that this is the only way to go. Sa panahon ngayon, wala nang bagay na basta itinatapon lang. Maging ang used oil o nagamit ng langis ay pinagkakakitaan pa. Ngunit may ilan na pinagkakakitaan ito at ginagamit sa iligal na paraan na nakakasama sa ating kapaligiran. Ngunit maaari rin nating gamitin ang used oil. Makakatulong hindi lang para sa kabuhayan, ngunit maging sa ating kalikasan. Ako po si Karen Davila, ang inyong naging correspondent.